Anak, bakit hindi ka pa natutulog? Mula sa pagkatulala sa kisame ay napatingin si Aryan sa kanyang ina na nakadungaw sa pintuan ng kanyang kwarto. May bahid ng pag-aalala ang mukha nito. Bumangon siya at ninitian ng ina. Hindi lang po ako makatulog sa dami ng iniisip ko, Nay. Alam kong nalulungkot ka dahil malapit ka nang ikasal kay Arthur. Sino po bang babae ang matutuwa na ikakasal siya sa isang 60 years old na lalaki na hindi naman niya mahal? Napabuntong hininga ang kanyang ina at saka naglakad palapit upang umupo sa kanyang tabi. Anak, sabihin mo lang kung hindi mo kaya. Bukas na ang kasal niyo ni Arthur. Pwede ka pang umatras. Kaagad siyang umiling at ngumiti rito. Nay, alam niyo hindi ako pwedeng umatras sa kasal. Kapag ginawa ko yun, mababali ang kasunduan natin kay Arthur. Malaki ang utang natin sa kanya dahil sa pagkakasakit ni tatay nang nabubuhay pa siya. Muli siyang nakaramdam ng kirot sa dibdib nang maalala kung paano nahirapan ang kanyang ama sa sakit nito. May butas ang puso nito at kinailangan ng malaking pera para sa operasyon, ngunit sa huli ay hindi rin ito kinaya dahil sa maraming komplikasyon. Bakit kasi kailangan na ikaw ang maging kapalit, anak? Naluluhang tanong ng kanyang ina. Hindi ko rin po ito gusto, Nay. Pero ito lang ang tanging paraan para mawala lahat ng problema natin. Makakalipat na kayo sa magandang bahay at hindi na kayo mahihirapang magtrabaho sa tahian. Simula noong maospital ang kanyang ama ay sinuro na lahat ni Arthur Fortalejo ang lahat ng gastusin nila sa ospital na umabot ng 2 milyon. Driver ni Arthur noon ang kanyang ama. Matagal itong nagtrabaho kay Arthur kung kaya't hindi ito nag-atubili na bigyan sila ng tulong pinansyal. Ngunit pagkatapos mamatay ng kanyang ama, ay lantaran nitong ipinakita ang interes kay Aryan at inalok siya ng kasal bilang kapalit sa pagkakautang nila rito. Ikaw anak, paano ka? Hindi ka magiging masaya kasama si Arthur. 25 anyos ka pa lang. Hindi ka nababagay sa katulad niya. Kaya ko pa ang sarili ko, Nay. Basta maging maayos kayo at ligtas ay mas pipiliin kung ako na lang ang mahirapan kaysa kayo. Ngumiti siya rito upang ipakita na ayos lamang siya kahit ang totoo ay natatakot siya sa mga pwedeng mangyari. Ngunit sa kabila nun ay umaasa siya na magiging maayos ang lahat. Pasensya na talaga, anak. Oo nga pala, kaya nga pala ako pumunta rito kasi nasa baba si Arthur. Gusto ka raw niyang makita. Sige po. Kaagad siyang tumayo at naglakad palabas ng kwarto. Nakita niya si Arthur na nakasuot pa rin ng suit at prenteng nakaupo sa kanilang sala. Isa itong kilalang business tycoon sa real estate industry at 10 taon ng byudo at walang anak. Anong ginagawa mo rito? Kunot noong tanong niya sa lalaki. Lumingon ito sa kanya at humitit muna sa hawak na sigarilyo bago tumayo at naglakad palapit sa kanya. Balbasarado ito ngunit kahit may edad na ay matikas pa rin ang tindig. Masama bang makita ang mapapangasawa ko? Nakangisi nitong tanong habang pinapasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Oras na ng pagtulog. Hindi ka na dapat pumunta rito, Arthur. Imbes na maapektuhan sa kanyang pagsusungit ay tumitig lamang sa kanya si Arthur na may pagnanasa. Umangat ang kamay nito upang hawakan siya sa baba, ngunit umiwas siya at humakbang paatras. Hindi ka na dapat dito nakatira, Aryan. Seryosong sambit nito. Hindi pa tayo kasal para pangunahan mo ang gusto ko. Pinagbibigyan lang kita ngayon, pero kapag ikinasal na tayo, ako naman ang masusunod. Dahil kapag hindi, alam mo na ang mangyayari. Kumuyom ang mga kamo ni Aryan lalo na nang muling umisi sa kanya si Arthur habang titig na titig sa kanyang muka. Napakaganda mo talagang babae. Hindi maikakaila na isa ka sa mga pinakamagandang dalaga dito sa bayan ng Terranza. Hindi na ako makapaghintay na ikasal tayo at makasama kita sa iisang bubong. Umalis ka na, Arthur. Matikas niyang utos dito. Nakangising humakbang ang matanda palapit sa kanya at binigyan siya ng halik sa pisngi. Bago pa siya makahuma ay nakaalis na ito habang tatawa-tawa. See you, darling. Napapaluhang pinunasan ni Arya ng kanyang pisngi kung saan dumapo ang labi ng lalaki. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa inis. Kaya naman, nagdesisyon siya na pumunta sa isang club upang makalimutan ang kanyang mga dinadalang problema. Total naman ay huling gabi na yon ng pagiging malaya niya ay susulitin na niya. Sa paglipas ng mga oras ay hindi na niya namalaya na naparami na siya ng inom. Sumasayaw na rin siya sa gitna ng dance floor dahil sa kalasingan. Nasusuka na yata ako.
Pasuray-suray siyang naglakad papunta sa CR ng bar ngunit hindi sinasadyang may nabangga siya. Hey, watch where you're going. Inis na sigaw ng lalaking nabangga niya. Umiikot na ang paningin ni Aryan ngunit nakita pa rin niya na gwapo ang matangkad na lalaking nasa harap niya. Hala, natapunan kayata ng alak. Bulalas niya nang makitang basa ang bandang dibdib ng suot nitong suit. Isn't it obvious? Dahil sa'yo natapunan ako ng alak. Ha? Sa'yo naman yung alak na tumapon, di ba? Nabanggalang kita kaya natapon sa'yo. Pero hindi ko kasalanan. Ibig sabihin, ikaw ang nakatapon ng alak sa sarili mo, mister. Anong hindi kasalanan? Anong sinasabi mo? And why the hell am I even talking to you? Napakamot na lang si Aryan sa kanyang ulo at saka kumuha ng tissue sa kanyang bag at nag-umpisang pinunasan ang dibdib ng lalaki. Sige, kahit hindi ko kasalanan, ako na lang ang magpupuna sa'yo. Huwag ka nang magalit, mister. Ito na nga, oh. What the hell are you doing? Huwag kang malikot, mister. Kumuha pa siya ng panibagong tissue sa bag at muling pununasan ang dibdib nito pababa. Hindi niya namalayan na napasobra siya at nagulat na lang siya nang hawakan nito ang kanyang pulsuhan. Bakit, mister? Nang tingnan niya ang lalaki ay madilim na ang mukha nito. Winaksi nito ang kanyang kamay at tiningnan siya ng masama. Get your hands off me, you naughty woman. Ha? Tinutulungan ng akin ng punasan ng sarili mo tapos ako pang gaganyanin mo? Gwapo ka sana eh. Hindi na alam ni Aryan kung ano ang mga pinagsasasabi niya. Napahawak siya sa kanyang ulo dahil kumikirot na naman yun. Get lost, woman. Naramdaman niyang umalis na ang lalaki ngunit hindi niya ito pinansin. Napaupo na lang siya sa sahig dahil sa sobrang pagkahilo. Tumayo ka nga riyan. Para kang tanga. Hindi natiis at pasusot na sabi ng lalaki. Naniningkit man ang mga mata ay tiningala niya ang lalaki. Napaismid siya. Oh, bakit ka bumalik? Naawa ka sa akin? Hindi, mukha ka lang tanga. Halika na. Napasigaw siya sa gulat nang bigla siya nitong buhatin ng pa-bridal style. Hoy, saan mo ka dadalhin lalaki? In my room. Nanlaki ang kanyang mga mata sa isinagot nito. Room? Anong gagawin mo sa akin? Ngunit kahit anong sigaw niya ay hindi siya nito pinansin hanggang sa makarating sila sa isang kwarto. Ibinaba siya nito sa malambot na kama bago siya nito tiningnan ng masama. Stay here and sober up, woman. Baka sa labas ka pa magkalat. Nahihilo man ay tumayo si Aryan upang makipagtagisan ng tingin sa lalaki. Ano bang pakialam mo sa akin? Bakit dinala mo pa ako rito? Siguro may bala ka, no? Wala akong balak sa'yo. You're pretty but I don't like spending my night sleeping with a drunk woman. Ano ngayon kung lasing ako? Masama ba na gawin ko to bago ako ikasal sa matandang Arthur na yun bukas? Nabura ang ngisi ng lalaki at kumunot ang noo nang marinig ang sinabi niya. Arthur? You mean Arthur Fortalejo? Oo. Bakit kilala mo siya? Matagal itong tumitig sa kanya at maya-maya ay paulit-ulit na tumango. So, ikaw ang babae niya ngayon? Napasinghap si Aryan sa sinabi nito. Excuse me, hindi niya ako babae. Ikakasal na nga kami bukas eh. Kaya nga ako nandito kasi huling pagkakataon ko na to na maging malaya bago ako matali sa matandang yun. Yeah, right. Ikakasal ka na bukas tapos nandito ka sa bar at naglalasing. Napakatino mo naman pala. Dahil gusto kong makalimot. Masama ba yun? Makahusga ka naman, wagas. Napatitig ito sa kanya at saka humalukibkip. Hindi ka makakalimot kung paglalasing lang ang gagawin mo. Eh ano pa bang dapat kong gawin? Alangan naman magpakamatay ako. Kawawa naman si nanay. Humakbang siya palapit sa lalaki. Wrong move, woman. Nagulat na lang siya nang kabigin ng lalaki ang kanyang bewang at hinalikan siya sa labi. Sa sobrang gulat ay hindi kaagad siya nakagalaw at hinayaang si Ilin nito ang kanyang labi. Ngunit nang makabawi ay kaagad niya itong itinulak at sinampal ng malakas. Walang iya ka! Manyak! Bakit mo ko hinalikan? You provoke me. Nakangisi nitong tugon. Provoke? Mahiya ka nga. Nag-uusap lang tayo tapos manghahalikan na lang bigla. See? Dahil sa halik ko ay nakalimutan mong may problema ka. That's what I'm saying. Hindi ka lang dapat nagpapakalasing. Why don't you spend the night with me, future Mrs. Fortalejo? Napalunok siya sa sinabi nito.
Hindi niya alam kung bakit napapaisip siya sa alok nito. Ikakasal na siya bukas pero bakit ganito siya mag-isip? Silence means yes. Muli siya nitong kinabig sa bewang upang halikan muli sa labi. Wala nang maalala si Aryan pagkatapos ng pangyayaring yon. Nagising na lang siya kinabukasan ng mag-isa sa kwarto ng bar. Pagtingin niya sa kanyang sarili, ay suot pa rin niya ang kanyang body-hugging dress. Walang nagbago dahil maayos pa rin ang higaan niya. Wala ring masakit sa anumang parte ng katawan niya. Ay, buti na lang walang nangyari sa amin. Pero, nasan kaya siya? Ang walang yang yun, basta nalang nanghahalik. Pasalamat siya, lasing ako kagabi. Hindi na niya nakita ang lalaki, ngunit mas inalala niya ang sunod-sunod na tawag at text ng kanyang ina. Ikakasal na nga pala siya ngayon. Dali-dali siyang umuwi sa kanilang bahay. Nadatnan niya ang kanyang ina na bakas ang pag-aalala sa muka. Naku anak, galit na galit si Arthur kanina nang malaman na wala ka. Nagbanta siya na kapag hindi ka dumating sa kasal niyo ay may hindi magandang mangyayari. Huwag ka mag-alala, Nay. Walang mangyayaring masama. Magpapakasal ako kay Arthur. Pagpapagaan niya sa loob ng kanyang ina. Naroon ang kaba sa dibdib ni Aryan habang inaayusan na siya ng damit pangkasal. Napakaganda at puting-puti ang kanyang mamahaling wedding gown. Habang tinititigan niya ang kanyang sarili sa salamin, ay unti-unti niyang tinatanggap na ito na ang kapalaran niya. At ito lang ang tanging makakapagsalba sa kanya at sa kanyang ina. Kung hindi lang siguro sa pilitan ng kasal niya, baka siya na ang pinakamasayang babae sa mga oras na yon. Pagkatapos siyang maayusan ay sumakay na siya sa bridal car. Bumuntong hininga si Aryan habang hawak ang bouquet. Binabagtas na nila ang daan patungo sa simbahan. Aryan, kalimutan mo na ang kalayaang gusto mo. Para to sa pamilya mo. Matatapos na ang problema niya sa utang. Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang huminto ang bridal car na sinasakyan niya. Anong nangyari, Manong? Tanong niya sa driver ni Arthur. Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril at kaagad niyang tinakpan ang magkabilang tenga sa sobrang takot. Pagtingin niya sa labas ay nakita niyang may nakaharang na black van sa harap nila. Lumabas mula roon ang dalawang lalaking armado at naglakad palapit sa kinaroroonan nila. Labas! Sigaw sa kanya ng isang armadong lalaki habang nakatutok ang hawak nitong baril sa kanyang direksyon. Mariin siyang umiling sa kabila ng takot na nararamdaman. Napasigaw na lang si Aryan nang ihampas nito ang hawak na baril sa salamin ng kotse upang basagin ito at sapilitang binuksan ang pinto upang kaladkarin siya palabas. Wag! Saan niyo ako dadalhin? Sino ba kayo? Umiiyak na sigaw niya habang kinakaladkad siya ng dalawang lalaki. Hindi rin makalaban ng driver na may katandaan na. Takot na takot din itong pinapanood na lamang siyang kinukuha ng mga lalaki. Huwag kang maingay, miss. Itinulak siya ng mga ito papasok sa loob ng van at nilagyan ng piring ang kanyang mga mata. Nilagyan din ng tape ang kanyang bibig kaya hindi na siya nakasigaw o nakaangal pa. Ilang sandali pa ay umandar na ang van at wala siyang nagawa kung hindi ang tahimik na umiyak. Lumipas ang 15 minuto ay naramdaman niya ang pagtigil ng sasakyan at ang pagpasok ng isang tao sa loob. Boss Adam, anong balak niyong gawin sa kanya? Tanong ng isa sa mga lalaking dumakip sa kanya. Ano mang ginagawa sa mga taong konektado sa pagkawala ng kapatid ko? Balik tanong ng bagong dating na lalaki na tinawag na Boss Adam. Kumunot ang noon ni Aryan sapagkat pamilyar sa kanya ang boses ng lalaki. Napakislot siya nang maramdamang tumabi ito sa kanya at marahang hinawakan ng kanyang pisngi. Ano kayang nararamdaman ngayon ni Arthur Fortalejo na hindi ka sumipot sa kasal niyong dalawa? Kumunot ang noon niya dahil sa sinabi ng lalaki. Bakit kilala nito si Arthur? May kinalaman ba si Arthur kung bakit siya nito dinukot? Gustuhin man niyang magtanong ngunit hindi niya magawa. Let's go. Utos nito maya-maya. Muling umandar ang sasakyan. Ilang minuto pa ang lumipas ay tumigil na ang sasakyan at kinaladkad siya ng mga ito papasok sa isang lugar. Nang makapasok ay pinaupo siya ng mga ito at saka inalis ang piring sa mata at ang tape sa kanyang bibig. Inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid at napansing dalawa na lang silang nasa kwarto. I don't like doing this, you know. Untag ng lalaki na nakatayo sa kanyang harap at nakahalukibkip. Sino ka? Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata nang tuluyang makilala ang lalaki.
Tulad kagabi ay nakasuot ulit ito ng mamahaling suit. Ngunit parang mangangain ng buhay na tao ang mga mata nito habang nakatitig sa kanya. Ikaw yung lalaki sa bar. Umangat ang sulok ng labi nito nang makita ang kanyang reaksyon. Nice meeting you, Aryan Rivera. You look stunning wearing that bridal gown of yours. Nag-isang linya ang kanyang mga labi nang mapagtanto ang mga pangyayari. Tumayo siya at sinugod ito upang sampalin sa mukha. Walang yaka. Anong kailangan mo sa akin? Bakit mo ako pinadukot? Anong kasalanan ko sa'yo? Pakawalan mo ako! Napahawak ito sa pisnging sinampal niya at saka pumeke ng tawa. That hurts. But anyway, I just want to make things clear. I'm Adam Cahill, the owner of Cahill Land Holdings. Don't worry, you're still inside the city of Terranza. Nandito ka ngayon sa lumang warehouse ng daddy ko. Wala akong balak saktan ka at hindi kita pinadukot dahil sa ayaw kong ikasal ka kay Arthur. I just wanted to see his reaction when he finds out that his bride is missing. I would love to see that old woman go crazy. Tumaas baba ang dibdib ni Aryan sa sobrang galit na nararamdaman sa lalaking kaharap. Oo, naaalala niya na ang lalaki hindi lang dahil sa nakita niya ito kagabi sa bar. Kung hindi dahil isa itong sikat na hot and young billionaire na palagi niyang nakikitang naka-feature sa mga magazine. Sa edad na 28 ay ito na ang nagpapatakbo ng Cahill Land Holdings matapos sabay na mamatay ang mga magulang nito dahil sa plane crash. Pero bakit nito gustong baliwin si Arthur? May alitan kaya sila? Ano bang gusto mo? Hindi mo ba alam kung gaano ka-importante sa akin na ikasal ako ngayon? Buhay ng pamilya ko nakasalalay sa kasal na to at wala akong pakialam sa kung ano man ang alitan niyo ni Arthur. Pakawalan mo na ako dito dahil baka si nanay ang pagbuntunan ni Arthur ng galit. Kapag may nangyari kay nanay, mananagot kang lalaki ka. Galit na sigaw niya dito. Kung hindi lang nasa ganito silang sitwasyon, baka humanga na rin siya sa kagwapuhan nito. Listen to me, woman. You don't know what kind of person you're marrying. The moment na binanggit mong pangalan ni Arthur kagabi, alam kong may makukuha kong impormasyon sa'yo. At tama nga ako dahil nakita kong suot mo ang kwintas ng kapatid ko. Natigilan si Aryan sa sinabi nito. Naalala niya na suot nga pala niya ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Arthur noong araw na alokin siya nito ng kasal. Maya-maya ay umismid siya rito at paulit-ulit na napailing. Kaya pala iniwan mo ako mag-isa sa kwarto na yon. You look disappointed, ha? Disappointed din mo yung mukha mo. Nabitin ka ba sa ginawa natin kagabi, Miss Aryan? We just kissed each other, but it seems like you wanted more. Pwede naman nating ituloy kung gusto. Kaagad siyang umatras palayo kay Adam nang subukan nitong hawakan siya. Hindi ganun ang ibig kong sabihin, lalaki. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Nakasalalay sa kasal na to ang buhay namin ni nanay. Kaya pakawalan mo na ako. I like you. Nakangising sambit nito na nagpatigil sa kanya. Anong sinasabi mo? Seryoso nga ako. Seryoso din ako. I like the determination in your eyes. The motivation and hope. Nakikita mo pala eh. Bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Mariing umiling ang lalaki. I just can't. Ano ba kasing kailangan mo sa akin? Information. Seryoso nitong sagot. Tungkol saan? Sa kwintas na suot ko ba kagabi? Sana tinanong mo na lang ako kagabi para hindi mo na ako kailangang ipakidnap. Bigay lang naman yun sa akin ni Arthur at wala akong kinalaman sa kapatid mo. At lalong wala akong pakialam sa anumang kwento ng kwintas na yon. Why would I believe you? Huwag ka maniwala kung ayaw mo. Huwag mo na akong idamay sa mga kalokohan mo. Maghiganti ka kay Arthur mag-isa mo at huwag mo kaming idamay ni nanay. Nagulat siya nang hawakan ni Adam ng mariin ang kanyang braso. Nang tignan niya ito sa mga mata, ay bakas doon ng magkakahalong emosyon. Pagod, galit at kalungkutan. Hindi kalokohan ang paghahanap ko kay Grace Aryan. Alam mo bang nangyari sa kanya? At alam mo ba kung sino ang huling kasama niya bago siya nawala? Si Arthur Fortalejo. Ang hayop na yun. Nagawa pang nakawin ng kwintas ni Grace. Mananagot siya sa akin. Napalunok siya sa sinabi nito. Hindi niya maiwasang hindi matakot dahil sa matinding galit na nangingibabaw sa mga mata nito ngayon at dahil na rin sa mahigpit nitong pagkakahawak sa kanyang braso. Nasasaktan ako. Napatingin si Adam sa kamay nitong nakahawak sa braso niya.
Mukhang nahimasmasan ito at unti-unti siyang binitiwan. I'm sorry. Tinalikuran siya nito saka naglakad palabas. Sinundan niya ito ngunit kaagad nitong sinara ang pinto at nilock. Pakawalan mo ko rito, Adam. Maawa ka naman please. Si nanay baka mapahamak siya. Parang awa mo na, wag mo na akong idamay sa away niyo ni Arthur. Umiiyak na sigaw niya habang paulit-ulit na hinahampas ang pinto. Ngunit kahit anong gawin niya ay hindi na bumalik si Adam. Wala siyang nagawa kung hindi ang mapaupo sa sahig habang walang tigil sa pag-iyak. Sa sobrang pag-iyak ay nakatulog na lang siya ng kusa. Nagising lang siya nang may kumalabit sa kanya. Bumungad sa kanya ang mukha ni Adam. May dala itong isang tray ng mga pagkain. Get up, you need to eat. Hinawakan siya nito sa braso at tinulungang makatayo. Wala akong ganang kumain. Hindi ka tatagal kapag hindi ka kumain, kaya halika na. Bakit mo sinasabi yan kung ikaw naman ang magiging dahilan kung bakit ako mamamatay sa gutom? Hindi ka mamamatay kung kakain ka. Pinadukot lang kita pero ayoko mamatay ka. Not here in my place. Bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Kailangan nga kasi ako ni nanay. Hindi pa pwede. Gusto ko pang mabaliw ang Arthur na yun sa paghahanap sa'yo. Sa tingin mo makakatulong to sa paghahanap sa kapatid mong nawawala? At paano si nanay? Huwag ka namang makasarili, Adam. Hindi lang ikaw ang may pamilya. Hindi mo papahamak ang nanay mo dahil alam ni Arthur na babalikan mo ang nanay mo. Pero mararamdaman muna ng Fortalejo na yun kung anong pakiramdam na mawalan dahil patay na patay siya sa'yo. Kaya kung ayaw mong kumain, bahala ka sa buhay mo. Inilapag ni Adam ang tray ng pagkain sa maliit na mesa sa gilid at saka naglakad na palabas at iniwan na naman siyang mag-isa. Napahawak siya sa kanyang tiyan at napagtantong nagugutom na rin siya. Hindi naman nakatali si Aryan kaya nilapitan niya ang pagkain at kinain yun. Habang kumakain ay hindi niya maiwasang umiyak dahil nag-aalala siya sa kanyang ina. Baka kung ano nang nangyari dito dahil sigurado siya na magagalit si Arthur dahil hindi siya sumipot sa kasal. Diyos ko, huwag niyo pong pabayaan si nanay. Umiiyak na bulong niya. Lumipas ang 3 araw na hindi man lang nagpakita sa kanya si Adam. Siguro ay busy ito sa kumpanyang pinapatakbo nito. Base kasi sa sinabi nito ay ito ang may-ari ng Cahill Land Holdings. Ibig sabihin ay bilyonaryo ito at maraming responsibilidad. Hoy, palabasin niyo nga ako. Naiihi ako. Ano ba? Sigaw ni Aryan habang hinahampas ang nakasarang pinto. Kaagad na bumukas ang pinto at bumungad ang nakasimangot na mukha ng isang tauhan ni Adam. Kailangan kong umihi. Seryosong sambit niya rito. May ihian ka riyan sa loob, hindi ba? 3 araw ka nang nandito kaya huwag ka nang mag-inarte. Kailangan ko ring maligo. Ilang araw ka nang suot ang gown na to, oh. Maawa naman kayo. Nangangati na ako. Alvarez, pagbigyan mo na yan. Ang sabi ni boss, ibigay mo raw ang gusto ng babaeng yan maliban sa pagtakas. Natatawang sabi ng kasama nito. O sige na miss, sasamahan kita sa pagpunta sa banyo. Baka tumakas ka pa. Lihim na napangisi si Aryan habang naglalakad na patungo sa banyo. Nasa likod niya ang bantay at nakasunod ito sa kanya. Bilisan mo lang miss ha. Ikukuha kita ng damit mo. Huwag ka na rin magtangkang tumakas dahil wala kang ibang pupuntahan. Isinara na ni Aryan ang pinto. Nang masigurong nakaalis na ang bantay ay kaagad siyang umakyat sa bowl upang abutin ang maliit na bintana sa taas. Mabilis niya itong naabot at binuksan niyon upang doon siya lumusot palabas. Nahirapan man siya ay nagawa niyang tumalon mula sa bintana at hindi niya inaasahang matarik pala ang binababaan niya. Bangin pala ang likod bahay. Nagpagulong-gulong siya at natusok ang hita niya ng nakausling sanga ng puno. Ah, ang sakit! Ang tanga mo naman, Aryan! Hiyaw niya habang namimilipit sa sakit. May narinig siyang mga yabag na papalapit, kaya kaagad siyang bumangon. Ngunit nahirapan siyang tumakbo dahil sa sugatan niyang hita. Tigil! Umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril at napatakip siya sa kanyang tenga sa sobrang pagkagulat. Nang lumingon siya ay nakita niya si Adam na seryoso ang mukhang nakatingin sa kanya. Nakaangat sa ere ang kamay nitong may hawak na baril. Anong ginagawa mo, Aryan? Tingin mo ba makakatakas ka rito? Bakas ang galit ng tanong nito. Ibinaba nito ang hawak na baril at nag-umpisang maglakad palapit sa kanya. Hayaan mo na ako.
Wala naman akong kasalanan sa'yo, diba? Si Arthur ang may atraso sa'yo. Siyang ikulong mo, wag ako. Sigaw niya habang paika-ikan tumatakbo. Pinapahirapan mo lang ang sarili mo, Aryan. Kahit anong gawin mo, hindi ka makakaalis sa lugar na to. This place is isolated. Wala akong pakialam. Ang mahalaga sa akin ay makatakas sa'yo. Masama kang tao. Gaya ka lang din ni Arthur. Sandali, huwag kang pumunta riyan. That's another cliff. Babala nito. Huli na dahil hindi niya kaagad napansin na bangin na naman pala yon na mas malalim. Napasigaw na lang siya nang tuluyan siyang mahulog. Mabuti na lamang at napakapit siya sa nakausling sanga, ngunit hindi niya na kayang kumapit pa roon ng matagal dahil sa bigat ng kanyang katawan at sa sobrang panghihina. Adam, tulungan mo ako! Buong lakas niyang sigaw. Sa pagkakataon na yon ay pabitiw na ang kanyang kamay sa sanga, ngunit kaagad yung nasunggaban ni Adam at hinawakan na mahigpit. Hang in there! Sigaw nito at buong lakas siyang hinila pataas. Napaiyak na lang siya nang tuluyan siya nitong maiahon sa bangin. Napaupo na lang siya sa lupa katabi ni Adam na ngayon ay hinihingal habang masama ang tingin sa kanya. Biglang bumuhos ang malakas na ulan at sumabay doon ang paghagulgol niya. Gusto ko nang umuwi sa nanay ko, Adam. Parang batang paslit na sambit niya. Look what you did to yourself, woman. Hindi nito pinansin ang pag-iyak niya at tiningnan ang sugat niya sa hita. Kasalanan mo to eh. Me? Why? Sinabi ko bang takasan mo ko? Stay put, titignan ko ang sugat mo. Inangat ni Adam ang laylayan ng kanyang suot na gown at tiningnan ang nagdurugo niyang sugat sa hita. Nagulat siya nang pinunit nito ang laylayan ng suot niyang gown at kinuha ang piraso niyon upang itali sa sugat niya. Aray! Nananadya ka ba? Reklamo niya. Oo, kung hindi dahil sa'yo, wala ka sanang sugat at hindi sana ako nababasa ng ulan ngayon. Sinabi ko bang tulungan mo ako? Pwede ka namang umalis Iwan mo na lang ako. Kung pwede lang, ginawa ko na. Saka diba tinawag mo ako nung nasa bangin ka? So technically, may utang na loob ka sa akin dahil niligtas ko ang buhay mo. Alam mo bang walang nabubuhay sa bangin na yan kapag nahulog? Ewan ko sa'yo. Kung hindi mo naman ako kinidnap, wala sana tayo pareho sa ganitong sitwasyon. Tumayo siya at iika-ikang naglakad palayo sa lalaki. Niyakap niya ang kanyang sarili sa sobrang lamig na dala ng ulan. Madilim na rin ang paligid. Where do you think you're going, woman? Sa malayo sa'yo. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo ay damang-dama na niya ang pagkirot ng kanyang sugat kaya napahinto rin siya. Come here, Aryan. Huwag nang matigas ang ulo. Nagulat siya nang buhatin siya ni Adam ng pa-bridal style na naman. Hoy, ibaba mo nga ako. Huwag kang maarte. Dinala siya nito sa ilalim ng isang puno at doon maingat na ibinaba ang nagwawalang dalaga. Hindi tayo masyadong mababasa ng ulan dito. We have to stay here for a while. Basa pa ang daan papunta sa taas. Mas lalo tayong hindi makakaakyat. Hindi siya nakasagot dahil nanginginig na ang buong katawan niya sa sobrang lamig. Niyakap niya ang kanyang sarili ngunit natigilan siya nang maramdamang niyakap siya ni Adam mula sa likod. Anong ginagawa mo? I'm sharing my body heat with you. Bale wala nitong sambit. Ngayon nilang napagtanto na wala na itong suot na damit. Hindi na kailangan, Shh! Huwag ka nang mag-inarte. Mamamatay ka sa lamig. Hindi pa tayo makakaalis dito. Hindi na siya nakaangal pa dahil kahit papaano ay naibsan ang lamig na nararamdaman niya dahil sa yakap ni Adam. Nag-umpisa na rin kumirot ang sugat niya sa hita ngunit tiniis niya yon. Dahil tama nga ang lalaki na kasalanan niya kung bakit nangyari ito sa kanya. Kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko na wala akong kinalaman sa pagkawala ni Grace, ipaimbestiga mo ako at ang family background ko, Adam. Wala akong kakayahan at wala akong dahilan para gawin ang sinasabi mo. Basag niya sa katahimikang bumabalot sa kanila. Tanging buhos lamang ng ulan ang naririnig. Stop. I believe you. Malumanay na tugon nito. Pero sinabi mo ng isang araw na, my mind was too clouded by anger. So, papakawalan mo na ako? Nope. Napanganga na lang si Aryan sa sinabi nito. Unti-unti na namang bumangon ng inis sa dibdib niya. Ano pa bang kailangan mo? Bakit hindi mo na lang ako pakawalan? Sinabi ko naman na sa'yo na wala akong kinalaman sa kapatid mo. Si Arthur ang suspect mo, hindi ba? But I could use you against him.
Pero paano? Sa lahat ng mga babaeng dumaan sa buhay ni Arthur Fortalejo, ikaw lang ang ginusto niyang pakasalan. Ibig sabihin, patay na patay nga sa'yo ang matandang yon. Kumalas siya mula sa pagkakayakap ni Adam at tiningnan ito ng masama. Tumayo si Adam. Nakatingala si Aryan dito. Alam mo, naiintindihan ko kung saan ka nanggagaling. Pero sana intindihin mo rin ako. Manganganib nga kasi si nanay habang tumatagal ako rito. Hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanya ngayon. Matanda na siya pero sigurado akong hindi siya sasantuhin ni Arthur. Matagal na tumitig sa kanya ang lalaki bago bumuntong hininga. Fine, let's make a deal. Papakawalan kita pero sa isang kondisyon. Ano na naman yun? Aalamin mo kung anong ginawa ni Arthur sa kapatid ko. Napaawang ang kanyang bibig sa sinabi nito. At bakit ko naman gagawin yun? Dahil ikaw lang ang nakakalapit sa kanya. I may have the power and connections, but Arthur Fortalejo is sharp. Matalino siyang tao at wala siyang pinagkakatiwalaan. So gagamitin mo nga ako laban sa kanya. Ano namang mapapala ako kapag sinunod ko ang gusto mo? Bigyan mo ako ng magandang rason dahil napakalaking perwisyo na nang ginawa mo sa akin, Adam. Hindi naman kasi pwedeng basta susundin niya na lang ito dahil una sa lahat, wala siyang kasalanan dito. Napahinto siya sa pag-iisip nang masilayan niya ang maganda at matipunong nitong pangangatawan. Nagmamalaki ang six-pack abs nito at parang ang sarap hawakan. Nag-init ang kanyang pisngi kaya pinilit niyang umiwas ng tingin doon. Namulsa si Adam at saka naglakad papunta sa kanyang likod. Hindi naman siya nagpatinag at nanatiling nakaupo sa malaking ugat ng puno habang nakakuyom ang kamao. I'll help your mother. You won't need any help from Arthur Fortalejo. And most of all, makakawala ka na mula sa mga kamay niya. Is that a fair deal? Napaisip si Aryan sa sinabi nito. Sa maraming pagkakataon na nawawalan siya ng pag-asa na makaalis sa sitwasyon na kinaroroonan niya, ay ito ang unang beses na nagkaroon siya ng solusyon sa kanyang problema. Maaari niyang matulungan ang kanyang ina nang hindi isinasakripisyo ang kanyang puso. Paano ako makakasiguro na gagawin mo ang deal natin? So, pumapayag ka na? Tinatanong kita, sagutin mo ako ng maayos. Marahas siyang lumingon kay Adam sa likuran niya, kaya muntik nang magtama ang kanilang mga labi sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Imbis na lumayo ay nanatili siya sa ganoong posisyon. Ganoon din ang lalaki. I'm a man of my words, Aryan. Sagot ni Adam sa tanong niya kanina, habang ang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga labi. Biglang bumalik sa alaala ng dalaga ang halikan nilang dalawa noong nasa bar sila, at kaagad nag-init ang kanyang pisngi. Napapalunok na umiwas ng tingin dito si Aryan at umatras palayo. Hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang pag-angat ng sulok ng labi ni Adam. Do you remember something, Aryan? Nangaasar nitong tanong na nagets naman niya. Wala. Bakit ko maaalala yon? Ano ka, good kisser? Hindi nga ba? Hindi. Matigas niyang sagot. Alangan naman kasi na aminin niya dito ang totoo. Hindi mangyayari yon, lalo't hindi pa niya ito kilala. Tumawa na lang si Adam at napailing bago nagseryoso. So it's a deal. You're going to help me find justice for my sister. At bilang kapalit, tutulungan kita at ang nanay mo na makaalis sa kamay ni Arthur Fortalejo. Pati utang niyo babayaran ko para hindi na niya kayo guluhin. Inilahad ni Adam ang kamay sa kanyang harap. Napatitig siya roon. Hindi niya ito kayang pagkatiwalaan ngunit sa ngayon, kailangan niyang sakyan ang mga gusto nito. Maya-maya ay tumango si Aryan. Bilang pagsang-ayon ay tinanggap niya ang kamay nitong nakalahad. Deal. Gagawin mo na ang gusto ko? Nakataas ang kilay na paniniguro ni Adam. Oo. Anong gusto mong gawin ko muna? Bumuntong hininga si Adam at namulsa. Just go with the flow. Babalik ka kay Arthur at sasabihin mo ang totoo na dinukot ka. Sasabihin ko rin na ikaw ang nagpadukot sa akin? Not exactly. Just give him hints na ako ang nagpadukot sa'yo. Matalino siya kaya malalaman niya rin na ako yun. Kahit na hindi mo sabihin ang pangalan ko sa kanya. So anong point ng pagbalik ko sa kanya? You just have to pretend that you don't believe me. In that way, maniniwala siya na sa kanya ka kumakampi at mas mapapadali ang pagtuklas mo ng sekreto niya. Aalamin mo ang totoong nangyari sa kapatid ko. Marahan siyang napatango bilang pagsang-ayon. Napansin niya na bumaba ang tingin nito sa kamay nilang magkahawak pa rin. Muling umangat ang sulok ng labi nito na tila nang aasar.
Do you enjoy holding my hand like this, Aryan? Nakangising pangaasar nito at marahang pinisilang kanyang kamay. Nek-nek mo. Inirapan niya ito at kaagad binawi ang kamay mula rito. Hindi na malaya ni na Aryan na huminto na pala ang ulan. Nanatili pa sila roon ng ilang minuto bago siya muling binuhat ni Adam. Hindi na siya umangal pa dahil hinang-hina na rin siya at kumikirot na ng sobra ang sugat niya. Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa hideout. Pagkatapos linisin at gamutin ni Adam ang sugat niya ay nakatulog siya. Nagising na lang siya na sobrang nilalamig. Napansin niyang wala na siya sa kwarto na pinagkulungan sa kanya ni Adam. Nasa mas maayos na siyang kwarto ngayon. Bigla niyang naalala na pagkatapos nilang mag-usap ni Adam, ay sinabi nitong pinapakawalan na siya nito. Hanggang sa muli siyang isinakay sa van at nilagyan ng piring sa mata at tape sa bibig bilang parte ng plano. Ibinaba siya ng mga tauhan ni Adam sa harap ng mansyon ni Arthur at nag-umpisa siyang umiyak habang nakasalampak sa harap ng malaking gate. What are you doing? Bakit kayo nakatayo lang riyan? It's Aryan, you bunch of fools! Narinig niya kanina ang papalapit na boses ni Arthur. Ilang segundo lamang ang lumipas nang makarinig siya ng mga yabag palapit sa kinaroroonan niya. Inalis ni Arthur ang kanyang piring sa mga mata at ang tape sa kanyang bibig. Bumungad sa kanya ang nag-aalalang mukha ni Arthur. Nasa likod nito ang mga tauhan nito. Are you okay, Aryan? Did they hurt you? Say something. Sunod-sunod na tanong nito sa kanya habang hawak ang kanyang magkabilang pisngi. Hindi siya sumagot at nanatiling umiiyak lamang upang maging mabisa ang kanyang pagpapanggap. Ramirez, habulin niyo ang van na yun. Make sure na mahuhuli niyo sila at malalaman niyo kung sino ang gumawa nito kay Aryan. Sumunod kaagad ang mga tauhan ni Arthur para sundan ng van. Binuhat siya ni Arthur at ipinasok sa loob ng mansyon. Tumawag din ito ng doktor upang patingnan si Aryan. Naging clear naman siya sa lahat ng test ng doktor. Nang makaalis ang doktor ay saka siya kinausap muli ni Arthur. Dr. Hidalgo told me that you're completely fine, Aryan. Pero bakit hindi ka nagsasalita? Seryosong tanong nito. Tiningnan niya ito ng walang emosyon. Iniisip kung totoo nga talaga na may kinalaman ito sa pagkawala ng kapatid ni Adam. Kailangan niyang malaman yon sapagkat nakasalalay doon ang paglaya niya at ng kanyang ina. Aryan, bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang dumukot sa'yo? Kailangan kong malaman dahil hindi ako titigil hanggat hindi siya napaparusahan sa pagkalaban niya sa akin. Hindi ko siya kilala. Putol niya sa sinasabi nito. What do you mean? Hindi ko nakita ang mukha niya kasi nakapiring ang mga mata ko. Did he talk to you? Nakilala mo ba ang boses niya? Bakit ka raw niya dinukot? Binigyan niya ito ng nag-aakusang tingin. Dahil gusto niyang gantihan ka. May kinalaman ka raw sa pagkawala ng kapatid niyang si Grace. Kitang-kita niya kung paano nawalan ng kulay ang mukha ni Arthur nang mabanggit niya si Grace. Kumuyom ang mga kamao niya nang mapagtantong totoo nga ang sinasabi ni Adam dahil sa nakikita niyang reaksyon nito. Ngayon tatanungin kita, may kinalaman ka ba sa Grace na sinasabi niya? Hanggang ngayon ay hinahanap pa rin daw niya si Grace. Napatuwid si Arthur ng upo at tumaas baba ang dibdib. Hindi rin nakaligtas sa paningin ni Aryan ang pagkuyom ng mga kamao at ang pag-ikting ng panga nito. Arthur? Do you believe him? Seryosong tanong nito sa kanya. Depende sa isasagot mo. Alam kong papakasalan lang kita dahil sa pagkakautang sa'yo ng pamilya ko. Pero ayoko namang maikasal sa isang masamang tao. Hindi. Wala akong kilalang Grace. Sigurado ako na gusto lamang akong siraan ng lalaking nagpadukot sa'yo. Nakikipagsukatan siya ng tingin kay Arthur. Alam naman niya na itatanggi nito ang paratang. Sino ba namang kriminal ang aamin sa masasamang ginawa niya? Gayunpaman, kailangan niyang ipakita rito na naniniwala siya. Totoo ba lahat ng sinasabi mo, Arthur? Oo. Naniniwala ka ba na wala akong kinalaman sa Grace na yon? Marahan siyang tumango bilang sagot. Dahilan upang mapangiti ito ng malawak. Maya-maya ay may kinuha ito sa loob ng drawer at inabot yun sa kanya. By the way, here's your phone. Naiwan to sa bridal car nung madukot ka. Tumango na lang siya at biglang may naalala. Nahabol ba ng mga tauhan mo ang van na dumukot sa akin? Hindi pa sila nag-update, pero sisiguraduhin ko na mahuhuli ko sila. Hindi ko hahayaan na kalabanin nila ulit ako. Ayaw na ayaw ko pa naman na kinakalaban o tinatraidor ako. Makahulog ang sambit nito.
Alam mo na ba kung sino may gawa nun? It's pretty obvious, Aryan. Wala siyang balak na magtago sa akin dahil ang gusto lang niya ay ang masira ang kasal ko bilang ganti. Marami akong kalaban, kaya nga pinili kong maging private ang kasal natin. Hindi ko inanunsyo sa karamihan na ikakasal na ako at kung sino ang bride ko dahil alam ko mangyayari to. Nagtataka lang ako kung paano niya nalaman na ikaw ang babaeng pakakasalan ko. May hindi ka ba sinasabi sa akin? Natigilan siya sa tanong nito. Hindi niya pwedeng sabihin na pumunta siya sa bar bago ang kasal sana nila, kaya siya nakilala ni Adam. You don't have to answer that, Aryan. Alam ko naman na hindi ka magtatago sa akin. Nakangiti nitong sambit bago tuluyang lumabas ng kanyang kwarto. Napahawak na lang si Aryan sa kanyang dibdib sa sobrang lakas ng kabog niyon. Kailangan na niyang bilisan ng kilos dahil hindi na niya kayang masikmura ang makasama si Arthur sa iisang bubong. Tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at binalingan ng kanyang cellphone nang maalala ang kanyang ina. Tinawagan niya ang numero nito ngunit kahit ilang beses na niyang dinadial ang number ng ina ay hindi pa rin ito sumasagot. Binundol na ng matinding kaba ang dibdib ni Aryan kaya naman tinipa niya ang numero ni Adam na kanyang tinandaan at agad itong tinawagan. Aryan, have you missed me? Bungad ni Adam mula sa kabilang linya. Hindi sumasagot ang nanay ko sa tawag ko, Adam. Kukumprontahin ko si Arthur ngayon na. Hindi na ako pwedeng magsayang ng oras. Hindi ko papatayin ng tawag at makinig ka sa pag-uusapan namin dahil pipigain ko na siya. Baka sakaling magkaroon ka na rin ng lead kay Grace. Tinatanggi niya kanina na may kinalaman siya sa kapatid mo. But it's pretty obvious na nagsisinungaling siya dahil nabigla siya nung binanggit ko ang kapatid mo. Saka mukhang nahulaan na niya kung sino ka. That's a good sign. But are you sure na ngayon mo nakakastiguhin si Arthur tungkol sa nanay mo? Yes. Then I'll send my men right away. Nakaantabay na rin ng mga pulis. Isang tawag ko lang, darating agad sila to rescue you from that filthy old man. Biglang naging seryoso ang tinig nito. Thank you, Adam. Basta hanggat naririnig mo pa ako sa telepono, ayos lang ako. Huwag kang kikilos kung hindi pa kailangan. Kailangan mapiga ko muna si Arthur. Nah, I can't just listen and wait for your signal. It's dangerous, Aryan. My men are just around that house. Nakaabang lang sila sa signal ko. Sige, basta sinabi ko na sa'yo ang gagawin ko. May deal tayo at gagawin ko yon. Basta si nanay hahanapin mo, okay? Bumuntong hininga si Aryan bago ipinasok sa bulsa ng suot na short ang kanyang cellphone. Lumabas siya ng kanyang kwarto at nagtungo sa office ni Arthur. Alam niyang naroon ito ngayon sapagkat naroon sa pintuan ng isang bodyguard nito at nagbabantay. Ngunit bago pa siya makalapit ay hinarang na siya ng bantay. Bilin po ni boss na wag akong magpapapasok ng kahit sino sa office niya, Ma'am Aryan. Sinamaan niya ito ng tingin at tiningnan ang baril na nakasukbit sa tagiliran nito. Talaga? Hindi pwede? Mabilis niyang kinuha ang baril mula sa tagiliran nito at itinutok sa dibdib ng bodyguard ang baril. Nagulat ito sa ginawa niya at kaagad nagtaas ng mga kamay. Hindi po ako lalaban, ma'am. Tabi. Mariin niyang utos dito. Sumunod naman ito at kaagad niyang binuksan ang pinto at muling sinarado. Nilak niya yon upang hindi makapasok ang mga tauhan ni Arthur na nasa labas. Naroon si Arthur at nakatalikod sa kanyang direksyon. Hindi nito napansin ang kanyang presensya sapagkat may kausap ito sa cellphone. Walang pag-aalinlangang pinaputok ni Aryan ng hawak na baril sa gilid mismo ni Arthur kaya napamura ito sa gulat at napatayo bigla. What the hell are you doing, Aryan? Are you insane? Sikmat nito sa kanya. Matalim ang tingin. Nasaan ang nanay ko, Arthur? Ilabas mo siya. Nanggagalaiting tanong niya habang hawak ng mariin ang baril na nakatutok dito. Ang nanay mo? I don't know. Ilang araw ka nawala. Hinahanap ka niya at hayop ka. Huwag ka magsinungaling sa akin. Alam kong may alam ka kung bakit hindi siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi siya ganun kapag ako ang tumatawag. Sabihin mo, nasan si nanay? Matagal itong nakipagsukatan ng tingin sa kanya bago ngumisi at tumawa ng nakakaloko. I knew this would happen, darling. Kumunot ang noo ni Aryan. What do you mean? That drama. I knew it. Hindi ka makakabalik ng buhay dito, Aryan, kung walang hininging kapalit sa'yo si Adam Cahill. Hindi totoong hindi mo siya nakilala nung pinadukot ka niya. Bumalik ka rito para traidorin ako, katulad ng lintik na kapatid ni Cahill na yun. Hindi ako tanga, Aryan. Natigilan siya sa sinabi nito. Malakas ang kutob niya na si Grace ang tinutukoy nito. Anong pinagsasasabi mo? Ang nanay ko ang ilabas mo.
Maang-maangan niya. That Mary Grace Cahill was so fond of me, Aryan. I gave her love and the attention she needed. But in exchange, she left me. Ang sabi niya, hindi niya ako mahal. She just used me. Parang ikaw, hindi ba? Wala kayong pinagkaiba ni Grace. Ginagamit niyo lang ako kapag may kailangan kayo sa akin. Pero kapag wala na, saka niyo ako iiwan na tatraydo rin. Anong ginawa mo kay Grace? Kabadong tanong niya rito kahit pa may ideya na siya kung ano ang ginawa nito. Ano bang ginagawa sa mga traidor at mga manggagamit? Ano nga? Sabihin mo. Tumawa ito ng malakas. Ang mga traidor, hindi na dapat binubuhay pa. Pinatay mo si Grace? Ano pa nga ba? Mamatay tao ka. Hayop ka, Arthur. Sinasabi ko na nga ba't maitim ang budhi mo? Ilabas mo si nanay. Nanginginig ang boses na sigaw niya rito. Bagay lang yun kay Grace, darling. Actually, I can't seem to remember kung saan ko pinalibing noon si Grace. Basta ang alam ko, humihinga pa siya noon habang tad-tad siya ng tama ng bala sa katawan. I remember it now. It's somewhere in my backyard. Can you imagine that? Sa likod lang ng bahay ko nakalibing ang babaeng yun. Nababaliw ka na. Nah, don't worry my dear. You and Grace will have the same fate. Isasama ko rin ang nanay mo. Wala na rin namang saysay kahit malaman mong ako ang pumatay kay Grace. Hindi ka na makakalabas ng buhay dito. Akala mo ba dahil mahal kita hindi kita kayang patayin? Look what I did to Grace. At kahit patayin mo ako ngayon, hindi mo na makikita ang nanay mo dahil patay na rin siya. Napaawang ang bibig ni Aryan at pusang naglaglagan ng kanyang mga luha sa narinig. Unti-unting nanghina ang mga braso niya at tuluyang naibaba ang hawak na baril. Adam, nabigo ako. Wala na si Grace. Wala na rin ang nanay ko. I'm sorry. Humahagulgol na sambit niya. Alam niyang naririnig siya ni Adam sa kabilang linya sa mga sandaling yon. Senyalis na rin yon ng pamamaalam niya rito at pagsuko. Wala na ang nanay niya kaya wala na ring saysay na labanan niya si Arthur. What? You look so awful, my dear Aryan. Sarkastikong sambit ni Arthur nang makita ang panlulumo niya. Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya hanggang sa huminto ito sa kanyang harap. Hindi maalis-alis ang malademonyo nitong ngisi bago inagaw mula sa kanyang baril. Nanghihinayang ako sa iyo, Aryan. Mahal na mahal pa naman kita pero tinraidor mo ako. Pero pwede ko pa rin namang gawin sa iyo yung isang bagay na matagal ko nang gustong gawin. Kaagad siyang napaatras nang tinangka nitong hawakan ng kanyang bewang. Lumayo ka sa akin, Arthur. Demonyo ka. Ngunit hindi siya nakapalag nang hawakan nito ng mahigpit ang magkabila niyang braso. Papakinabangan muna kita bago kita patayin, Aryan. Matagal na akong gigil na tikman ka. At ito na ang pagkakataon ko. Magsasawaan muna kita bago kita ilibing sa tabi ni Grace. Bitiwan mo ko! Hayop ka! Nagpumiglas siya. Malakas niya itong sinampal sa pisngi. Natigilan si Arthur sa ginawa niya. Nandilim ang mukha nito. Hanggang sa may narinig siya na putukan ng baril mula sa labas ng pinto ng office ni Arthur. Mukhang dumating na ang mga tauhan ni Adam upang tulungan siya. Kaagad siyang tumakbo patungo sa pinto at binuksan yon kahit na nag-aalala siyang baka barilin siya ni Arthur. Laking tuwa niya nang mabuksan ang pinto at bumungad si Adam na nakasuot ng suit at may hawak na baril. Nasa likod nito ang mga tauhan nito. Aryan, stay behind me. Hinatak nito ang braso niya at itinago siya sa likod nito upang harapin si Arthur. Adam Cahill, what a pleasant surprise. Sarkastikong pagbati ni Arthur. Nakangisi ito na tila inaasar pa ang kausap. Kaagad tinutukan ng baril ng mga tauhan ni Adam si Arthur. Lagpasan po ang mga ito. Napapalatak ang matanda nang makita sa labas ang mga nakahandusay sa sahig nitong mga tauhan. I'm sorry about this mess, Mr. Arthur Fortalejo. Seems like you have weak security here. Ang bilis na patumba ng mga tauhan ko, mga bata mo. Nakangising sambit ni Adam. Ito naman ang tiya ng aasar sa kausap. Imbes na mainis ay tumawa lang si Arthur. Get to the point, young kid. I know you want to avenge your beloved sister. Matagal ko nang alam na pinag-iinitan mo ako mula nang mawala ang babaeng yun. Nagkataon lang na nakuha mo ang loob ni Aryan. So, what are you gonna do? Are you going to kill me? I'm sorry but yes. Narinig ko ang usapan ninyo at inamin mong pinatay mo ang kapatid ko. Kaya makakaasa kang gagantihan kita.
Walang pag-aatubili nitong binaril sa bandang dibdib si Arthur na siyang ikinagulat ni Aryan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga habang pinapanood na mapaluhod si sahig si Arthur at hawak nito ang dugo ang dibdib. Pinatay mo ang kapatid ko, kaya buhay din ang kukunin ko sa'yo, Arthur Fortalejo. Siya na lang ang pamilya ko pero pinatay mo siya. Papatayin kita, hayop ka. Puno ng poot na sigaw ni Adam. Muli pa sanang babarilin nito ang matanda, ngunit tinigilan na ni Aryan ang braso ni Adam at humarang siya sa harap nito. Tama na, Adam. Hindi ka mamamatay tao. Hayaan mo nang ang batas ang magparusa sa kanya. Pakiusap, huwag mong tungisan ang kamay mo. Naluluhang sambit niya rito. Tumitig si Adam sa mga mata niya. Kitang-kita niya ang pagbagsak ng mga luha ng binata. Kitang-kita ang puot doon at kagustuhang makaganti kay Arthur. Tabi, Aryan! Mariing utos nito habang walang tigil ng pagluha. Adam, please. Hindi magugustuhan ni Grace kung ilalagay mo ang batas sa mga kamay mo. Makukulong ka. Tumigil ka na. Isang malakas na putok ng baril ang nagpatigil kay Aryan sa pagsasalita. Naramdaman niya ang pagbaon ng mainit na bala sa likod niya sa bandang tagiliran. Kitang-kita niya kung paano nanlaki ang mga mata ni Adam sa labis na gulat at pag-aalala. Napasubsob siya sa dibdib nito. Inalalayan siya nito sa bewang. Aryan! Stay with me! Hey, don't close your eyes! Tinampal nito ng mahina ang kanyang pisngi. Napaawang ang bibig niya pero hindi niya magawang makapagsalita habang unti-unting nawawala ang pandinig niya at paningin. Ang tanging naaaninag lang niya ay ang nag-aalalang mukha ni Adam. Ang huli niyang narinig ay ang sunod-sunod na putukan ng mga baril, pagkatapos ay tuluyan ng nagdilim ang paligid niya. Nagising na lang siya na hinang-hina at pawis na pawis ang buong katawan. Nay? Naiiyak na sambit ni Aryan. Panay ang linga niya sa buong paligid na hindi pamilyar sa kanya. Umaasang mahahanap niya ang kanyang ina. Para siyang bata na nawawala. Nay, nasan ka? Nanay ko! Napangiwi siya nang maramdaman ang pagkirot ng sugat sa likod sa bandang tagiliran. Nang silipin niya yon ay nakabenda yon ng maayos. Sa kanya lang naalala na nabaril nga pala siya ni Arthur. Biglang bumukas ang pinto at iniluwa niyon si Adam, na ngayon ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt at shorts. Hey, you're awake. Thank God. Nakangiti at malumanay nitong sambit. Si nanay, nasan siya? Parang batang tanong niya rito. Naglakad ito palapit sa dalaga habang may tinitipa sa cellphone bago yun idinikit sa tenga nito. Doc, she's awake. Okay, alright. Sambit nito sa kausap bago ibinaba ang cellphone at binalingan siya. How are you feeling, Aryan? Hindi siya sumagot dahil nakatitig lamang siya rito at nag-aantay ng sagot tungkol sa nanay niya. Nabaril ka ni Arthur. Mabuti na lang walang natama ang vital organs. 2 linggo ko ring hinintay ang pagising mo, kaya pinalipat na kita rito sa rest house ko sa San Jose. Para mas matutukan kita, since well-equipped naman to at... Hindi yan ang gusto kong marinig, Adam. Wala akong pakialam sa sarili ko. Gusto ko makita ang nanay ko. Nasaan siya? Anong ginawa ni Arthur sa kanya? Hindi ako naniniwalang patay na si nanay. Putol niya sa sinasabi nito. Bumuntong hininga ito bago sumagot. Aryan, you have to recover first. Ayoko. Nasaan ang nanay ko? Gusto ko siyang makita. Bakit ba ayaw mong sabihin sa akin? Nag-umpisa na siyang magwala. Sobrang bigat ng dibdib niya. Hindi niya mapigilang sumigaw ng sumigaw. Aryan, hey! Look at me! Hinawakan nito ang kanyang magkabilang pisngi at tinitigan siya ng maigi sa mga mata. Ang nanay ko, Adam. Ilabas mo siya. Okay lang siya, di ba? Shh! Pinapahanap ko pa ang nanay mo. Ang sabi ni Arthur, patay na ang nanay mo, pero wala kaming makitang bangkay niya. But I promise you, Aryan, hindi ako titigil hanggat hindi ko nakikita ang nanay mo. I will use all my connections just to find her. So rest now and stop worrying, okay? Akong bahala sa'yo at sa nanay mo. Pangako. Bumuhos ang mga luha niya at napahagulgol na lang. Kahit papaano ay napakalma ng mga sinabi ni Adam ang bagyo sa kanyang dibdib. Nag-aalala siya sa kanyang ina at ang masakit pa ay hindi niya alam kung patay na nga ba talaga ito. Pero ramdam niya na buhay pa ang pinakamamahal niyang nanay. Natatakot ako, Adam. Takot na takot ako mawala ang nanay ko. Siya na lang ang pamilya ko. Hindi baling ako. Hindi baling ako ang mawala, wag lang si nanay. Hindi ko kaya.
Please, tulungan mo kung mahanap siya. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito bago siya hilahin sa batok upang yakapin. Mas lalong lumakas ang kanyang paghagulgol nang maramdaman ang init ng yakap nito. Nakakatawa na ang lalaking nagpadukot sa kanya ay ang nagbibigay ng mainit na yakap sa kanya ngayon upang mapakalma siya. Cry all you want, Aryan. But if you need to protect someone, you have to be stronger. Got it? I will help you pero gusto ko magpalakas ka muna, okay? Malumanay nitong sambit habang hinahaplos siya sa kanyang buhok. Hindi na siya nakasagot. Napagod siya sa pag-iyak at muling nakatulog. Nagising na lang siya ulit nang dumating si Doc Alvarez upang tingnan siya at sinabi nitong kailangan na lang niya ng matinding pahinga upang makabawi siya ng lakas. Niresitahan din siya ng ilang gamot para mabilis na maghilom ang sugat niya sa tagiliran. Lumipas pa ang 2 linggo. Nanatili si Aryan sa poder ni Adam. Kahit busy itong tao, ay inaalagaan siya nito at hindi iniiwan. Nagtataka man kung bakit ito naroon ay hindi na siya nagtanong pa. Bumangon siya at iika-ika siyang naglakad hanggang sa binuksan niya ang pinto ng kwarto. Gusto niyang makausap si Adam. Mabuti na lang at kahit papaano ay kaya na niyang maglakad mag-isa. Hindi na rin siya nito kailangang alalayan sa banyo. Nakarinig siya ng putok ng baril mula sa labas kaya nagtungo siya roon. Natanaw niya si Adam na nakatayo sa harap ng malaking puno na may markang X na pula. Hawak nito ang baril habang umaasinta. Nang magpaputok muli ito ay diretsyong tumama sa X ang bala. Bullseye? Namamanghang sambit niya. Napalingon sa kanya ang lalaki at ibinaba ang kamay na may hawak na baril. Hindi ko natakot sa putok ng baril? Tanong nito. Sa ngayon, hindi na. Salamat sa'yo. Good. Kamusta ka na? Hindi ka dapat narito. Okay na ako, Adam. Hindi na masakit ang sugat ko. Are you sure? Oo naman. Magaling ang nurse ko eh. Ngumiti siya dahil ito ang tinutukoy niya na magaling mag-alaga. That's good to hear. Kaya mo na kaya itong ginagawa ko? Oo naman. Then come here. Ikaw naman ang humawak ng baril. Total, sabi mo hindi ka na naman na masyadong takot sa putok ng baril at magaling ka na. Inabot nito kay Aryan ang hawak na baril at saka itinuro ang target. Hindi ko kailangan yan, Adam. Arthur is still alive, Aryan. You have to learn to protect yourself. Hindi na siya nagulat sa sinabi nito dahil batid niyang matagal mamatay ang isang masamang damo. Pero naka-hospital na siya ngayon at sisiguraduhin ko na hindi na siya makakatakas pa. Dagdag pa ni Adam. Natahimik siya sa sinabi nito at napatingin sa baril. Inagaw niya yon at itinutok sa pulang X na nasa puno. Wait, Aryan. Before that, you have to learn the basics. Pigil nito sa kanya. Itinuro nito sa kanya kung paano humawak ng baril at maging ang pag-load at unload niyon. Sunod nitong itinuro ang tamang pag-asinta sa target. Doon siya nahirapan sapagkat hirap siyang mag-focus. Pumunta pa si Adam sa kanyang likod at ginabayan ang kanyang braso. Habang ginagawa yun ng binata ay hindi niya maiwasang maapektuhan dahil parang nakayakap na rin ito sa kanya. Damang-dama niya ang makikisig nitong braso at ang mabango nitong hininga na tumatama sa kanyang batok. Hey, are you even listening? Untag nito sa kanya. Piniling niya ang sariling ulo at saka lumayo mula sa lalaki. Ayoko na. Kumikirot na naman ang sugat ko. Akala ko magaling na ako. Dahilan niya. Pero ang totoo ay naiilang siya kay Adam. Hindi siya makapag-concentrate dahil sa mabilis na tibok ng puso. Okay, take a rest. Marami pa namang next time. Huwag mong kalimutan ang mga tinuro ko sa'yo. Magpahinga ka na sa kwarto mo. Magpapahanda na ako ng pagkain natin. Kinuha nito ang baril mula sa kamay niya at tinalikuran na siya. Adam, wait. Pwede ko bang malaman kung paano na-involve ang kapatid mong si Grace sa isang katulad ni Arthur? Tanong niya rito kaya huminto ito sa akmang pag-alis. Mula nang malaman niya na patay na ang kapatid nito na si Grace, ay hindi niya ito nakitang umiyak man lang. Napalingon si Adam sa kanya. Why do you ask? Gusto ko lang malaman. Hindi ba pwede? Bumuga ito ng hangin at napatingala sa matataas na kakahuyan bago nagsalita. Before our parents died, nasa akin lahat ng atensyon at pagmamahal nila. I was the golden boy of the family. Matalino at masunurin. Bata pa lang ako, alam na nila na sa akin mapupunta ang kumpanya. Nakalimutan nila na may isa pa silang anak. Grace grew up seeking for love and attention na hindi namin naibigay sa kanya. Hanggang sa mamatay sa plane crash ng parents namin. Mas lalong nagrebelde si Grace.
Nakilala niya si Arthur sa isang bar. Kahit sa kabila ng laking agwat ng edad nila, nahanap niya kay Arthur ang pagmamahal at atensyon na gusto niya. Ilang beses ko siyang pinagsabihan pero hindi siya nakinig. Hanggang sa hindi na siya umuwi. Totoo nga ba na patay na siya? Tumango si Adam. Puno ng lungkot ang mga mata. We found her body sa bakuran ni Arthur. I'm sorry, Adam. Okay lang, tanggap ko na. At least panatag na ako ngayon na magkakasama na sila ni na mom and dad sa langit. Kamusta ka ngayon, Adam? Usisa niya. Binigyan siya nito ng nagtatakang tingin. Why do you ask again? Akala mo ba magpapalamon ako sa lungkot dahil nalaman kong wala na talaga si Grace? Hindi nga pa. I'm a man, Aryan. I should not let my emotions take over. I have a company to run. Maraming umaasa sa akin. Kung iindahin ko ang pagiging mag-isa ko, kawawa ang mga taong umaasa sa kumpanya. And I also have someone's life to protect. Marami pang dahilan para mabuhay at ipagpatuloy ang buhay, Aryan. Sino namang gusto mong protektahan? Wala na si Grace. Why do you think I'm here? Tingin mo ba nandito lang ako para magbakasyon? Ipinasa ko muna sa pinsan ko pamamahala sa kumpanya habang wala ako sa Manila. But don't worry. Kung iniisip mo na pabigat ka, hindi totoo yun. I'm doing this para makabawi sa'yo, Aryan. Makabawi? Para saan? Dahil sa'yo, nahanap ko ang kapatid ko. Kahit patay na siya, nahanap ko pa rin siya at nabigyan ng katarungan. Kung wala ka, baka hanggang ngayon naliligaw pa rin ako sa paghahanap sa kanya. Baka nabubuhay pa rin ako sa galit. So, I want to thank you, Aryan. And I want to protect you hanggang tuluyang maipasok si Arthur sa kulungan. Napatango siya sa mga sinabi nito. Ngayong nilinaw ni Adam na nagpapasalamat lamang ito sa kanya kaya siya nito sinasamahan na magpagaling, ay hindi na siya mag-iisip ng kung ano-ano. Ngunit nagtataka siya sa kanyang sarili kung bakit may kaunting kirot sa kanyang dibdib. Ngayong inamin nito ang totoong dahilan ng pag-aalaga nito sa kanya. Tila iba ang gustong marinig ng kanyang tenga. Sa isang iglap ay nakaramdam siya ng pagkairita. And I promise you, Aryan, makikita mo ang nanay mo. Gusto ko na bago tayo tuluyang maghiwalay ng landas ay maging masaya ka rin. Nakangiting dagdag ni Adam na lalong nagpasikip ng kanyang dibdib. Hinihintay mo lang pala na gumaling ako at makita ang nanay ko, tapos maghihiwalay na tayo ng landas? May bahid ng pait ang boses na tanong niya, pero pinilit niyang umaktong normal. What do you mean by that? Alam ko naman na ginamit mo lang ako para mahanap ang kapatid mo eh. At ngayon, nandito ka para bumawi sa akin. Tapos, anong mangyayari pagkatapos ng lahat ng to? Magkakalimutan na tayo? That's not true, Aryan. Mariing tanggi nito. Ano bang gusto mong maramdaman ko? Sinanay mo ako na nandyan ka tapos kapag nakabawi ka na sa akin, iiwan mo na ako? Ano bang akala mo sa akin? Manhid? Ipaparamdam mo na hindi ako nag-iisa at palagi kang nandyan tapos mawawala ka rin? Sana hindi mo na lang ako inalagaan, di ba? Sana hinayaan mo na lang ako mamatay nang binaril ako ni Arthur. Hey, calm down. Hinawakan siya nito sa magkabilang braso habang kunot ang noo na nakatitig sa kanya. Calm down? Paano ako kakalma kung may plano ka na pala? Ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan, Aryan? Make me understand. What did I say to offend you? Wala, kaya bitiwan mo na ako. Inalis niya ang mga kamay nito sa braso niya at naglakad na pabalik sa loob. Aryan, don't you dare turn your back at me. I'm still talking to you. Ayaw kong kausapit ka. Bahala ka sa buhay mo. Nang makapasok siya sa loob ng kanyang kwarto ay napasabunot na lang siya sa kanyang buhok at paulit-ulit na napamura. Hindi niya maintindihan ng kanyang sarili kung bakit kailangan niyang sabihin ang mga bagay na yon kay Adam. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman niya. Nakakahiya ang inasal niya. Aryan, let's talk. Napalingon siya sa may pinto at nakitang naroon si Adam. Seryosong nakatingin sa kanya. Napairap siya at tinalikuran nito. Alam kong rest house mo to, pero pwedeng lumabas ka na. Gusto ko mapag-isa. We need to talk. I'm sorry kung may nasabi man akong hindi mo nagustuhan. Hindi mo rin naman ako maiintindihan. Saka wala ka namang obligasyon sa akin. Huwag mo na lang akong intindihin. Epekto lang to ng pag-aalala ko kay nanay. No, alam kong may problema. Sabihin mo, Aryan. Bakit ba importante sa'yo kung galit ako sa'yo o hindi?
Okay nga lang ako, Adam. Because I care for you. Ayokong nagkakaganyan ka. You care for me? Nanggaling na sa'yo mismo na bumabawi ka lang sa akin kaya mo ginagawa lahat ng to. Sa tingin mo ba, kung hindi kita natulungang mahanap ang kapatid mo, itatrato mo ako ng ganito? Malamang hindi. Ano ngayon kung ginagawa ko to para makabawi sa'yo? Does that mean I have no right to care for you? Ano bang nangyayari sa'yo? Ipaintindi mo naman sa akin. Hindi ko rin alam. Pati sarili ko hindi ko na maintindihan, Adam. Siguro masyado lang ako nag-expect sa'yo. Nasanay lang ako na nandyan ka. Kasi buong buhay ko, palagi akong lumalaban na mag-isa. Sinasarili ko lahat ng problema. Tapos, dumating ka. Ilang linggo na tayong magkasama sa lugar na to. At walang araw na pinaramdam mo sa akin na mag-isa ako. Dahil yun naman talaga ang gusto kong iparamdam sa'yo, Aryan. Hindi mo alam kung gaano ako nagpapasalamat sa'yo. Tumulo ang mga luha ni Aryan at napailing na lang. Hindi niya kayang sabihin kay Adam na may nararamdaman na siyang kakaiba para dito. Para saan pa kung aaminin niya? Umalis ka na lang, please. Hayaan mo muna ako. Umiiyak ka na naman, Aryan. Tiimbagang nitong sambit. Kasi, ang tanga ko. Hindi ko dapat nararamdaman to sa'yo. Kasi aalis ka rin naman eh. Bakit kailangan ko pang maramdaman to? What do you mean? Pikit mata. Humugot siya ng lakas ng loob upang aminin ang kanyang nararamdaman. Manhid ka ba talaga, Adam Cahill? No, I'm not. Hindi lang ako magaling manghula. Kaya pakiusap, sabihin mo na sa akin kung bakit bigla kang nagalit. Hindi ako galit, Adam. Nagugustuhan na kita. Yun ang totoo pero ang manhid mo. Habang tumatagal na magkasama tayo rito, lumalala ang nararamdaman ko. At ayoko mangyari yun dahil alam kong masasaktan lang ako kapag naghiwalay na tayo ng landas. Ikaw na rin ang may sabi na pagkatapos ng lahat ng to, tapos na rin tayo. Matagal na hindi nagsalita si Adam. Nakatayo pa rin ito sa harap niya at mariing nakatitig sa kanyang mga mata. Ngayong nasabi ko na, pwede bang hayaan mo muna ako, Adam? Bakit? Ako ba hindi? Natigilan siya sa sinabi nito kaya tila umurong ang kanyang mga luha. Anong sabi mo? Namunsa si Adam at seryosong naglakad palapit sa kanya. Hindi naman siya makagalaw hanggang sa halos makadikit na ang katawan nito sa kanya sa sobrang lapit. I didn't expect to hear those things from you, Aryan. Akala ko ako lang nakakaramdam nun. Stop worrying. I won't leave your side. Kahit patuluyan ka ng gumaling o kahit pa makita mo na ang nanay mo, dito lang ako, Aryan. Ano bang sinasabi mo? The truth is, the first time we met, you already caught my attention. Without knowing na konektado ka kay Arthur. You were drunk kaya siguro hindi mo napansin na akong bumangga sa'yo. Kaya ako natapunan ng alak. Sinadya ko yun para makuha ang atensyon mo. Nagsungit lang ako para hindi mo mahalata na papansin ako. But my attraction towards you suddenly faded when I found out that you are connected to Arthur. Ipinadukot kita to use you against him. Pero nakita ko kung gaano ka kadeterminado na protektahan ng nanay mo. And I admired you for that. At habang tumatagal, mas lumalalim ang nararamdaman ko para sa iyo, Aryan. I just thought that you don't feel the same way because why would I expect you to like the man who abducted you? Nahihiya ako magtapat sa iyo ng nararamdaman ko dahil pinahama kita. Munti ka nang mamatay dahil sa akin. At ngayon nawawala ang nanay mo dahil sa akin. Pero ngayon handa na akong patunayan sa iyo na mahal kita. At nagsisisi ako na dinala kita sa kapahamakan. Gusto kong bumawi, Aryan. Gusto kong itama ang lahat. Gusto kong protektahan ka at makasama habang buhay. Mahal kita, Aryan. Napaawang ang bibig ni Aryan sa mga revelasyon nito. Hindi niya alam ang sasabihin niya at nanatili na lamang siyang nakatitig sa lalaki. Your determination to protect someone you love inspired me, Aryan. Pagpapatuloy nito. Aaminin ko, mula nang mawala si Grace, ilang beses na ako nawalan ng pag-asa na mahahanap ko siya. But you, it never left your eyes that day. Yung kagustuhan mong bumalik kay Arthur kahit pa ayaw mong ikasal sa kanya. Pero gagawin mo para sa nanay mo. Unlike me, I gave up a lot of times. Pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko dahil mag-isa na lang ako. Pero hindi ka sumuko. Napagod ka pero hindi ka sumuko. At yun ang pinaka-importante. Nawala man ng tuluyan si Grace,
Alam kong alam niya na hindi ka tumigil sa paghahanap sa kanya dahil mahal na mahal mo siya. Nangilid ang mga luha nito sa kanyang sinabi. I hope so. Malaki ang pagkukulang namin sa kanya, kaya hindi ako tumigil hanggat hindi siya nabibigyan ng hustisya. At dahil sa'yo na ibigay ko yun sa kanya. Tumango siya rito at nangibabaw ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Nag-init ang kanyang pisngi nang makita kung paano nilakbay ng mga mata ni Adam ang bawat parte ng kanyang muka. Napapikit na lang siya nang makitang dahan-dahan itong yumuko sa kanyang muka. Halos tumalon sa tuwa ang puso ni Aryan nang maramdaman ang pagdampi ng kanilang mga labi. Kiss me back, Aryan. Utos nito sa pagitan ng pagsiil sa kanyang mga labi. Tumango siya at ipinulupot ang mga braso sa batok nito. Hinigit naman nito ang kanyang bewang upang palalimin ang kanilang halikan. Ayokong pigilan mo ang nararamdaman mo para sa akin, Aryan. I want it to grow as we try to get to know each other more. Habol ang hininga nitong sambit habang magkadikit ang kanilang mga noo. Nagtitiwala ako sa iyo, Adam. Pangako na hindi kita iiwan, Aryan. Hindi tayo maghihiwalay ng landas. I'm sorry sa mga nasabi ko kanina. Ipangako mo rin na sasamahan mo ko. I love you, Aryan. Pangako, hindi ka na mag-iisa, Adam. Sasamahan kita. I love you, Adam. Sa pagkakataon na yon ay naglahong parang bula ang kanyang mga pag-aalinlangan. Kusang loob niyang ibinigay ang sarili kay Adam dahil buo na ang kanyang tiwala rito na hindi siya nito iiwan. Masaya nilang inubos ang bawat araw na dumaan upang mas makilala ang isa't isa. Kahit pa nang tuluyan na siyang gumaling ay hindi siya umalis sa poder nito. Hanggang isang araw ay sinabi ni Adam sa kanya na may sorpresa to sa kanya. Laking gulat niya nang makita ang nobyo na kasama ang kanyang ina. Nay? Naluluhang sambit niya. Anak ko! Pasugod siya nitong niyakap at ginantihan niya ito ng mas mahigpit pang yakap. Ang laki ng ipinayat ng kanyang ina kung kaya't hindi niya maiwasang mapahagulgol dahil pakiramdam niya ay napabayaan niya ito. Akala ko hindi na kita makikita, anak. Masaya akong ligtas ka. Kumalas siya sa pagkakayakap dito at tiningnan ang mga pasa sa buong katawan ng ina. Bawat pasang nakikita niya ay parang kutsilyong tumatarak sa kanyang puso. Anong ginawa nila sa'yo, Nay? Puno ng galit na tanong niya. Pinahirapan nila ako at ikinulong, anak. Kahit nang mahuli si Arthur ng mga pulis ay hindi ako pinakawalan ng mga tauhan niya. Mga hayop sila. Mabubulok sa kulungan ng Arthur na yun, Nay. Oo, anak. Magsasampa rin ako ng kaso para lalo siyang hindi makalabas ng kulungan. Pero ang importante ngayon ay magkasama na tayo ulit. Malaki ang pasasalamat ko kay Adam dahil nahanap niya ako. Muli niyang niyakap ang ina. Pangako, Nay. Wala nang mananakit sa'yo. Hindi ka na masasaktan ng kahit na sino. Aryan. Tawag ni Adam sa kanya. Lumingon siya rito at binigyan ito ng nagtatakang tingin. We need to talk. Tumango siya rito at sinabi sa kanyang ina na kakausapin muna niya si Adam. Pinagpahinga na muna niya ang ina sa magiging silid nito. Pumunta siya sa may gazebo kung saan naroon at nakatayo si Adam at hinihintay siya. Nakangiti ito ng malawak at inangat ang mga braso upang ayain siya sa pagyakap. Naluluhang tumakbo siya palapit dito at ikinulong ang sarili sa mga bisig nito. Salamat. Salamat kasi hindi mo pinabayaan ng nanay ko, Adam. Para sa'yo, Aryan. Paano mo nga pala siya nahanap? Masuyo nitong hinaplos ang kanyang likod bago kumalas upang titigan siya sa muka. Nang magising ka, ayun din ang araw na nahanap ko ng nanay mo. I'm sorry kung hindi ko kaagad sinabi sa'yo. Dahil nang mahanap siya ng mga tauhan ko sa isang lumang warehouse na pagmamayari ni Arthur, malala ang kondisyon niya. Puro siya sugat at pasa sa katawan. Kinailangan ko siyang ipadala sa ospital at ipagamot bago ko siya ipakita sa'yo. Dahil nagpapagaling ka pa rin nun. Ayaw kong maudot ang pagpapagaling mo kapag nakita mo sa ganong sitwasyon ng nanay mo. Pumayag din si tita na magpagaling muna bago ko siya dalhin sa'yo. Pero araw-araw ko siyang ina-update sa pagaling mo. Ibig sabihin, mas malala pa sa mga pasa at sugat niya ngayon ang natamo niya nung matagpuan niyo siya? Gulat niyang tanong dito. Marahan naman itong tumango bilang sagot. Don't worry, Aryan. Hindi ko nahahayaan na maulit pa to sa nanay mo. Lalong-lalo na sa'yo. I will do everything in my power to protect you and your mom. Sinisiguro ko rin na hindi na makakatakas pa si Arthur. Nakaligtas man siya sa pagbaril ko sa kanya, pero hindi sa batas.
He deserves to live in order to feel the suffering he inflicted to me and to your family. Napapaluhang hinawakan niya ang magkabila nitong pisngi. Nagpapasalamat ako kasi nandyan ka. Paano na lang kung wala ka, Adam? Ngumiti ito sa kanya at hinalikan siya sa noo. You don't have to worry anymore. I will always be here for you because I love you, love. At mahal din kita, Adam. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin ni Nanay. Oo nga pala, nakaharap mo na ba si Arthur? Yes, nakalabas na siya ng ospital. Nasa kulungan na siya ngayon. Magsisimula na rin ang hearing na isinampa ko laban sa kanya. Nakumpleto na namin ng abogado ko ang mga ebidensya laban sa kanya. Kaya sure na wala na siyang lusot. Kami rin ni Nanay, magsasampa ng kaso. We will. Bukas na bukas din gagawin natin yan. Huwag na kayong mag-alala ni Tita. Nakakulong na rin lahat ng natitirang tauhan ni Arthur. Pero paano ang utang namin kay Arthur? Settled na yun. Pinaayos ko na sa abogado ko. Sa laki ng kasalanan niya sa inyo, kulang pa ang milyon niyang utang para mabayaran ng danyos perwisyo na ginawa niya sa inyo. Pero mayaman si Arthur. Baka mabayaran niya ang batas, Adam. I'm here, Aryan. Sa tingin mo ba papayag ako na hindi kayo mabigyan ng hostisya ni na Grace? Mas mayaman ako sa kanya. Kaya kong higitan ng impluwensya niya. Saka napag-alaman ko rin na nalulugi na ang negosyo niya kaya sigurado ako wala na siyang magagawa pa para pagtakpan ng mga kasalanan niya. Salamat talaga, Adam. Sobrang gaan ng pakiramdam ni Aryan habang naroon at pinapakinggan ng mga pangako ni Adam sa kanya. Hindi niya tuloy mapigilang mas lalong mahulog ang loob sa lalaki. Kaya naman naisip niyang sabihin na rito ang sorpresa. Adam. Here, sorpresa ko sa'yo. Kanina pa talaga kita hinihintay para ibigay ito sa'yo. Inabot niya sa nobyo ang isang parihaba na nakabalot sa papel. Halos lumuwa ang mga mata ni Adam nang mabungaran ang laman ng papel. Buntis ka, love? Totoo ba to? Namimilog ang mga matang tanong nito. Nakangiti siyang tumango sa nobyo. God, magiging tatay na ako. Thank you, Lord. Thank you, love. Sa labis na galak ay nabuhat nito si Aryan at pinagahakkan sa labi. Tuwang-tuwa rin ang ina ni Aryan nang malaman na magkakaapo na ito. Formal namang hiningi ni Adam ang kamay ni Aryan sa ginang na walang alinlangan nitong pinayagan. Kaya naman walang pagsidga ng kaligayahan ng magkasintahan. Mabilis na umandar ang patong-patong na kaso laban kay Arthur at sa mga tauhan nito. Habang buhay na pagkakakulong with no chance of parole ang ipinataw kay Arthur. Matapos manganak ni Aryan ay nagpakasal na sila ni Adam at namuhay sila ng mapayapa kasama ang anak nilang babae at ang ina ni Aryan. Tunay nga na napakasarap magmahal dahil hindi lamang ito nagbibigay ng masarap na pakiramdam sa puso ng mga tao. Ito rin ang nagbibigay ng tapang at determinasyon upang magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Hindi man perpekto ang pagsasama ni Aryan at Adam, nangako sila na magkasama nilang haharapin ang anumang dadaan na pagsubok sa kanilang pagsasama. Nangako sila na anumang unos ang dumaan sa kanila, hinding-hindi mawawala ang pagmamahal nila sa isa't isa. Bagkus ay lalo pa nila itong pagtitibayin at pasasarapin habang tumatagal. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.